pag-usapang fuel delivery system ay siguradong narinig mo na ang bangayan, komento, mga different ideas, benefits, advantages at disadvantages ng dalawang ito. Walang iba kundi ang carburetor at fuel injector o FI. Alin nga ba sa dalawa ang maganda at ano nga ba ang pinagkakaiba ng mga ito? Carburetor ba o fuel injector? Come and join me mga Kamoto Asia as we compare the advantages and disadvantages, also the benefits of the two types of fuel delivery system. Unahin natin ang carburetor. Ang carburetor ay isang aparato na responsable sa pagbibigay ng tamang air and fuel mixture sa makina ng iyong motor. Ito ang bahagi ng motor na nagbibigay ng air and fuel mixture sa engine para magkaroon ng tamang combustion at makapag-produce ng power. Ang lahat ng ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga mechanical parts. Dito sa atin, ang carburetor ay matagal nang ginagamit at subok ng marami dahil kilala ang advantages nito bilang less need of maintenance, mas simple i-DIY at mura ang pyesa. Kadalasan mabibili ang original carburetor sa presyo na mas mura compared sa bagong fuel delivery system na fuel injector. Mas madali din itong paandarin kahit low bat ang baterya ng iyong motor. As long as may kickstart, you're good to go. At hindi rin complicated kapag nagpalit tayo ng fuel exhaust systems. Hindi rin komplikado ang maintenance at ang pag-tune nito ay kaya lang i-DIY dahil hindi natin kailangan gumamit ng laptop o diagnostic tool para malaman ang mga errors. Ito naman ang disadvantages ng carburetor. Lower fuel efficiency. Higit na mas malakas ito sa gas dahil walang sensor or ECU na nagdidikta ng tamang sukat ng gas na kanyang isusupply. Tuning complexity. Dahil nga sa ito'y manual lang, higit na mas mahirap itong i-tune lalong-lalo na sa mga new riders. At less precise fuel delivery. Ngayon naman pag-usapan natin ang fuel injector. Ang FI o fuel injector ay isang electronically controlled valve na ginagamit sa mga modern engines ng gasolina upang mag-spray ng right amount of gasoline sa intake manifold o combustion chamber. Sa FI, nakahiwalay ang fuel injector at ang throttle body nito. Ang injector ang nagde-deliver ng gas sa combustion chamber at ang throttle naman ang nagpapasok ng hangin. Si FI ay kinukontrol ng ECU upang maglabas ng right amount of gas at ang ECU naman ay hindi aandar pag busted o low-bat ang battery ng ating motor. Dahil na rin sa advanced features ng FI ay mas napapa-improve nito ang precise fuel delivery, better at fuel efficiency. Sa ngayon ay mas marami ng mekaniko ang naka-adapt sa fuel injector era. Marami na rin ang tuners nito at magagaling na mekaniko na nag-aayos ng sira na FI. Isa na dito ang pag-remap o ang pagtatama ng air and fuel mixture. Napapalakas ang engine performance at natatama ang tamang supply ng gas. Sa maintenance naman, ang FI ay dapat naka-base tayo sa user manual kung kailan ito dapat linisin o i-FI cleaning. Kadalasan recommended itong linisin every 8,000 to 10,000 kilometers at mas mainam na sabay linisin ang throttle body para mas accurate ang response at mapapanatili ang less fuel consumption. Sa kasalukuyan, halos 80% ng mga motorcycles ay nag-fuel injector na. Marami na rin ang bagong versions ng motorcycles na dati ay naka-carburetor at ngayon ay FI na. Kagaya lamang ng Sniper 135 na ngayon ay Sniper 150 FI. Raider 150 Carb na ngayon ay Raider 150 FI na. Patunay lamang ito na when it comes to performance, fuel efficiency at better throttle response ay nakakalamang ang fuel injectors. At sa pag-usbong ng makabagong diagnostic tools, kagaya ng dyno tuning, remapping at iba pa, mas nakakasiguro tayong mas hahaba ang performance at buhay ng ating mga motor. That's all for now, Kamoto Asia. Sana marami kayong natutunan at please do subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Hanggang sa muli at kita-kits sa susunod naming video.